apelido, pisikal na mga katangian, kulay ng mata, tangkad, haba ng paa, etc. etc. Pag-uugali, personalidad, asal, mga ari-arian. Ilan lang po yan sa mga bagay na ating minamana mula sa ating mga magulang. Magdagdag pa tayo mga kapatid ng isa na madalas ay hindi natin kagustuhan kundi kinamulatan lamang sa pamilya. Ito ang relihiyon at pananampalataya. Saan pa nga ba unang matututo ang bata ng mga dasal at tamang asal? Pero ibang usapan na kung balang araw yung bata ay lalaki at kanyang kikwestiyonin at papalitan ng iba ang kanyang pinaniniwalaan. Mga kapatid, naman daw pagkakaiba-iba ng mga relihiyon, iisa lang daw ang Diyos na sinasamba. Tinitinan lamang mula sa iba-ibang mga lente, iba-ibang kulay. Pero hindi lahat ng relihiyon, mga kapatid, ay sumasamba sa Diyos ng kabutihan. Hindi lahat ng mga dasal ay pagsusumamo sa nasa itaas. Hindi lahat ng mga pari ay nakatingin sa langit. Hindi lahat ng pananampalataya ay nagtuturo sa bata kung paano maging mabuting tao. Sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, ay makikilala natin ang isang batang pinalaki ng pamilyang nabibilang sa kulto ng mga satanista. Bubungad po ang ating drama na sinulat ni Ginoong Orly Aquino sa gitna ng isang seremonya. At kung sa bawat misa ay may simbolikong alay, ang ritual ng kultong ito ay literal na mag-aalay ng buhay ng dalaga. Kung paano magpapatuloy ang malagim na seremonyang yan, mga kapatid, sa oras po na 10:07, atin na pong simulan sa Sana Lord, ang dulang pinamagatang Anak ng Dilim. Puno yun. Dado, huwag mong abalahin ang sinasagawang ritual ng ating kulto. Pamanhin, mahal na puno. Pero kailangan malaman mo na nasa panganib ang ating kulto. Anong nasa panganib ang ating kulto? Habang nagsasagawa tayo ng ritual, isang masamang pangitay ng nakikinig-kinat ako. Masamang pangitay? Opo. Malalagay daw sa peligro ang ating kulto at ang ating mga miyembro. Paano mangyayari yon? Liblib ng gubat itong pinagdarausan ng ating ritual. Inay! Tumahimik ka, Bong! Puno yun, ha? Tumahimik ka na rin, Dado! Kahit si Bong na anak ko o ikaw na kanang kamay ng kulto, hindi pwedeng mang-abala sa ating ritual. Oo, pero... Inay! Ang masamang pangitain po na sinasabi ni Mang Dado ay gumistap din sa isip ko habang nakapikit ako. Tama na! Kung ayaw niyong masira ang gawain natin sa gabing ito, tumahimik kayo! At makiisa kayo sa isinasagawang ritual ng kulto. Ikaw masusunod, Puno Leona. Ipagpatuloy ang ritual! Men, hanggang dito na muna tayo, ha?
Kapitan Reyes, totoo ang tip na natanggap natin sa presinto. Ayun o, may mga grupo ng mga satanista na nagsasagawa ng ritual ngayong gabi dito sa liblib na gubat. Ayun sila sa di kalayuan. Mga nakatalokbong ng kapangitim. Ayun o, tingnan mo. Malamang na ang grupong yan ang responsable sa ilang bangkay na natagpuan. Mga walang laman loob. Kaya habang nakakubli tayo rito sa likod ng talahiban, ihanda nyo na mga santata nyo. Pag nakakita tayo ng malakas na ebidensya laban sa kultong yan, dadakpin natin sila. Dadakpin natin ang mga satanista, buhay man o patay. Huwag ka naman. Ayaw mo mapadali ang buhay mo. Ha? Sino kayo? Hindi na importante kung makilala mo kami. Sapat nang malaman mo na pagdaan mo sa madilim na eskinita, sinunggabang ka namin. Pinaamoy ng papatulog, tinakpan ang mga mata at ginapos dito sa gubat dahil kailangan mag-alay kami sa aming Panginoon sa gabing ito. At ikaw yun. Sakto lang na nagkamalay ka na. Ha? Huwag ka nang pumalag. Dado, nasa kasukdulan na ang ritual ng ating kulto. Alam mo na ang gagawin mo. Oo, Punang Leona. Gaya ng dati. Umpisahan na ang pag-aalay sa ating Panginoon ng dilim. Lalaslasin ko ng lalamunan ng alay. Dudukutin ko lang kanyang mga laman loob. Papatayin ko na ang alay! Kasama, ginalitan ng leeg ng mga miyembro ng kulto yung babae na kagapos. Di na natin maililigtas ang biktima dahil napakabilis ang pangyayari. Kumilos na tayo, men! Tara na! Magsasalista tayo dito. Mga satanista! Walang kikilos sa masama! Mga pulis kami! Walang sino man sa inyo magtatanggal manlaban o tumakas! Sumuko na kayo na maayos! Ang manlaban at tumakas, madidisgrasya! Madidilos! Nangyari na nga masamang pangitain ko. Sinalakay na tayo ng mga pulis, Inay! Oo nga. Hindi tayo susuko. Tatakas tayo. Madali kayo! Sige. Tayo na. Walang tatakas! Mga satanista! Sumuko na kayo! Puno yun. Panay ang warning shot ng mga parak. Huwag natin silang pansinin. Walang susuko sa atin. Sige. Dituhin natin ang mga pulis para hindi nila tayo matakit. Sige. Mag-iwahiwalay tayo sa pagtakas. Oo. Dito kami ng mga kasama ko sa kanan. Dito kami, Puno Leona. Sumunod ka sa akin, Bong. Dito tayo sa gawing kaliwa. Sa dilim. Dali ka! Inay! Hinahabol tayo ng mga pulis! Sumuko na tayo para di tayo madisgrasya! Sabi hindi tayo susuko. Pag naabutan tayo ng mga humahabol sa atin, kahit 10 taon ka palang lumaban ka na, lalaban tayo. Patay kung patay! Inay! Dito tayo sa... Inay! Nawala si Inay. Napaiwalay ako sa kanya dahil sa dilim dito sa gubat. Papatuloy ako sa pagtakas. Ha? Nabali ang sangang natungtungan ko rito sa ibabaw ng talampas. Mahulog ako. Mahulog ako sa bangin. Kapitan
Kapitan Reyes, binaliwala ng mga miyembro ng kulto ang ating warning shots. Hindi sila sumuko. Naghiwa-hiwalay sa pagtakas sa mga satanista. Maghihiwa-hiwalay din tayo sa pagtugi sa kanila at panatilihin nating handa ang ating mga sandata. Mga pusakal na mamamatay tao ang mga satanista. Lubas sila mapanganib. Yung babaeng pinuno ng kulto, habulin ko, Kapitan. Sige, P.O. Salas. Ikaw na bahala. Sige pa, susundan ko na siya. Men, alisto kayo ha. Pag naglagay sa peligro ang inyong buhay, magpaputok na kayo. Pumatay na kayo, kaysa kayong mapatay. Ang hangal na pulis! Tigil! Panay ang warning shots habang humahabol sa akin. Pag di ka tumigil at di sumuko, papuputokan na kita! Lalansihin ko siya. Wala ang babae hinahabol ko. Narito ako sa likuran mo, hangal! Iwan mo ang kamay ko! Hindi mo maagaw ang balik ko! Wala akong intensyong agawin ang sandata mo. Pero di mo may puputok sa akin yan. Anong klase kang babae? Napakalakas mo. Di ko mapupunat ang mga kamay ko nakahawak sa akin. Wala kang kalaban-laban sa akin. Labasan ka ng mga pangin. Oo, hangal na pulis. Ang mahahaba at matutinis kong ngipang ang ibabaon ko sa liig mo. Wawasakin ko ang lalamunan mo. Papatayin kita! Malayo. Pero dito sa liblib ng gubat ako mangangaso. Dito may mga hayop gubat eh. Ha? Ano yung nakabulagta sa ilalim ng bangin? Batang lalaki ang nakabulagtang ito. May sugat sa ulo. At hindi na kumikilos. Wala kaya siyang malay o patay na. Nagkamalay na ang batang lalaki na tagpuan mo sa gubat. Ay nako, salamat. Akala ko isusugod ko na siya sa ospital sa bayan. Buti po, idinaan niyo muna siya rito sa bahay natin, Itay. Ayun na nga, parang malapatan agad natin siya sa Pangunan Lunas, Nini. Ha? Sino po kayo? Saan ako naroroon? Narito ka sa bahay namin, bata. Nakita ka ng asawa ko sa gubat. Wala kang malay nung matagpuan kita. Kaya dinala kita rito sa amin. Sa tulong na isang kaingero na may kabayong pinagsasakyan namin sa iyo sa pagparito. Salamat po sa tulong niyo sa akin. Mag-anak kami. Ako si Mario. Si Emma ang asawa ko. At si Nini ang anak namin na siguro kasing edad mo. Ikaw, sino ka? Ba't natagpuan kitang walang malay sa gubat? Ano nangyari sa'yo? At ba't may sugat ka sa ulo mo? Oh, ba't di ka na kumibo? Teka, anong pangalan mo? Ako si Bong. Bong? Si Bong! Ang nag-iisa kong anak na si Bong nawawala. Kaya, tumahimik kayo! Mga wala kayong silbi. Pinagbilinan ko kayong magbalik sa liblib ng gubat at hanapin niyo ang anak ko.
Pero ni isa sa inyo, walang makapagsabi kung nasaan si Bong! Kung hindi nyo natagpuan sa gubat ang anak ko, hanapin nyo siya kahit saan. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo natatagpuan si Bong. Kung kinakailangan nyo pumatay ng tao, ligtas lang na makabalik ang anak ko! Okay, men, makinig ha. Isa sa kasama natin na napatay sa gubat sa pagtugis natin sa mga satanista. Pero isa man sa mga miyembro ng kulto, wala tayong nadakip. At naikulong dito sa presinto. Ha? Dapat mahuli ang mga satanistang pumapatay at kumakain ng mga laman loob ng tao. Hanggat hindi sila nabibilang ko, patuloy sila magsasabog ng lagim. Mario, sa pagdating ni Bong, nagkaroon ng kalaro si Nini. Masayang-masaya ang nag-iisang anak ko. Oo nga, Emma. Magkasundo sila. Sana wag nang umalis sa puder natin si Bong, no? Ewan ko. Anong ewan mo? Pwedeng manatili na sa atin si Bong dahil mukhang nawiwili na siya rito. Inalok natin siyang pansamantalang makitira sa atin dahil nangihina pa siya. Nagpapagaling pa ng sugat sa ulo niya pero parang di ko mapaniwalaan ang sinabi niya sa atin. Naulila na siya sa mga magulang? Naligaw siya sa gubat at sinalakay siya ng hayop gubat. Kaya nahulog siya sa bangin. Dahil sa karanasan ko sa pangangaso, karaniwan ng takot at mailap ang mga hayop gubat sa tao. Iniisip mo bang nagsisinungaling sa atin si Bong? Hindi naman. Kaya lang, pinaalala ko, Emma. Naalala mong ano? Ang matagpuan kong si Bong na nakabulagtang walang malay sa ilalim ng bangin, meron siyang katabi. Anong katabi ni Bong? Kapang itim. Ha? Kapang idim? Madilim ang gabi kaya sumama na ako sa inyo sa paghahanap kay Bong. Pero habang hindi pa natin nakikita ang anak ko, gaya ng dati, kukuha tayo ng maiaalay natin sa ating Panginoon. Dahil naudlot ang huling pagsasagawa natin ng ritual sa gubat. Kulit mo naman! Puno Leona, may ilang bata naglalaro ng taguan sa parindahan sa di kalayuan. Ayos, Dado. Magkubli muna tayong lahat sa likod ng mga puno. Sige. Isa sa mga batang yun ang gagawin nating alay. Ikaw ang masusunod, Puno Leona. Sige. Kumilos na kayo, Dado. Bilisan nyo. Sige po. Eto na. Halit yung batang babae! Halit ka rito! Halit ka rito! Sumito! Huwag ka sumito! Okay. Huwag kayong mabahala, ha? Darating kami. Sige. Bye. Men, ayon sa tumawag dito sa presinto, isang batang babae ang dinukot ng hinihinalang mga satanista. Mga nakatalokbong daw ng kapang itim. Kaya, kumanda kayo, ha? Lalakad tayo. Apo, sir! Magmadali tayo. Kailangan mailigtas agad natin ang batang biktima bago siya mapatay ng mga satanista. Patahimikin mo ang batang babae niya na nakagapos, Dado! Oo, Puno Leona. Papasakan ko ng busa ng bunganga niya. Huli ko rito.
Ngayong nalagyan niya ng busal ang bibig niya, sa tagong lugar na ito, dito tayo magsasagawa ng ritual. Palibutan na natin ang batang babae. Sige po. Ngayong napapalibutan na natin ang batang babae, kaya ng dati, taimtim tayong sasamba sa ating Panginoon ng dilim. At ngayon, ang pinakatampok na bahagi ng ating ritual, ang pag-aalay ng buhay at dugo ng alay sa ating Panginoon. Lalaslasin ko na ang lalamunan ng batang babae. Panginoon, narito ang buhay at masaganang dugo ng batang babaeng alay namin sa iyo. Tanggapin mo ang aming alay. Tanggapin mo, Panginoon ng dilim! Kaibigan. Mario ang pangalan ko, Kapilo. Ay, taga kabilang barangay ka pala. Oo. Ang alam ko, may ibang albularyo sa inyong barangay eh. Meron nga ho. Ba't naparito ka sa akin? May nakapagsabi ho sa akin na mahusay kayong albularyo. Aba, ang karanungan ko'y pinagkaloob lang sa akin ng Diyos. Nakakapanggamot daw ho kayo at nakakapagbigay ng tamang impormasyon. Kahit sa pangalan lang na mga nangailangan na inyong tulong. Ay, ano bang maitutulong ko sa iyo, Mario? Gusto ko hong malaman ang tunay na pagkatao ng batang lalaking kinupkup na ang aming pamilya. Kinupkup? Ano bang pangalan ng batang yun? Bong ho. Bong? Aba, magsasagawa ko ng ritual at orasyon. Iisa-isahin kong pakiramdaman ang bawat letra ng pangalang Bong. At hindi magtatagal, malalaman mo, Mario. Ipapaalam ko sa iyo ang tunay na pagkatao ng batang kinukupkup mo na nagngangalang Bong. Tama ang impormasyon na tanggap natin sa presinto. Ang batang babaeng hinihinalang dinukot ng mga satanista. Natagpuan ang kanyang bangkay dito sa madawag na bahagi ng highway. Laslas ang leeg, wasak ang dibdib, at nawawala ang mga laman loob. Mga kasama, kordonan nyo na agad ang lugar, ha? Huwag palapitin sa bangkay kahit ang mga kamag-anak ng biktima. Kailangan maimbestigahan natin mabuti ang krimeng ito at makakuha tayo ng impormasyon makakapagturo sa mga kriminal. Maliwanag? Ang satanista yung pumatay sa bahay. Sandali lang, magsitahimik po kayo. Huwag po kayo mag-alala, okay? Papanagutin namin ang kriminal. Sisiguruhin namin mapaparusahan ng batas kahit ang mga satanista na kampon ng demonyo. Hindi ako pahuhuli kay Bong sa paglalaro namin ng taguan dito sa labas ng bahay. Doon ako magtatago sa hindi niya ako makikita. Dito ako sa likod ng puno. Dito ako magtatago. Huh? May ibang tao sa likod ng puno? Ileng! Ileng! Lalaking nakatulog ng kapang itim. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Bitiwan niyo ako! Hindi ka makakulag mo sa pagkakahawa ko. Hindi ko makakulag. Tulungan niyo po ako! Inay!
Tumabig ka, babae! Tumahimik ka! Tumayo ka kami. Ngayon nakabulog na ang pwede sumaklolo sa iyong bata. At nawala na siya ng malay. Matapos mababok ang ulo sa bato, tatangayin na kita. At iharap na kita sa puno namin ng mga satanista. Kapilo. Tama lang na nagbalik ka ngayong gabi, Mario. Napakiramdaman ko na ang bawat letra ng pangalang binigay mo sa akin. Tama ho ba ang hinala ko kay Bong? Bong, nagsinungaling nga sa'yo ang batang yon. Hindi totoo ang sinabi niya sa'yo. Hindi totoong ulilala siyang lubos. Buhay pa ang kanyang magulang. Ba't ho kaya niya sinabing patay na ang mga magulang niya? Ayon sa napakiramdaman ko, batay na rin sa mga letra ng kanyang pangalang Bong, nais lumayo ng batang yun sa sarili niyang magulang. Tungkol ho sa kapang itim. Ang kapang itim. Yung kapang itim na nakita mong katabi ng bata sa gubat. Wala raw ho siyang alam doon. Siya ang nagsusuot sa kapang itim na yon, na pwedeng nahubad lang sa katawan niya na mahulog siya sa ilalim ng bangin. Ba't ho kaya naglihim sa pamilya namin si Bong? Dahil nga sinungaling siya. Hindi ko rin matukoy, Mario. Pero mag-ingat kayo ng pamilya mo sa batang kinupkup nyo. Dahil ano ho, Kapilo? Dahil napakiramdaman ko na si Bong hindi siya karaniwang tao. Ipanatag niyo po ang loob niyo, Mrs. Ha? Paano mapapanatag ang loob ko, Kapitan Reyes? Napasugod ako rito sa presinto dahil may dumukot sa anak kong babae. Sandali, makinig po kayo sa akin. Nakikilala niyo po ba kung sino yung dumukot sa kanya? Hindi. Dahil nawalan ako ng malay matapos mabagok ang ulo ko. Aha. Dahil sa malakas na pagtulak sa akin ng lalaking nakatalukbong ng kapang itim. Ano kanyo? Nakatalukbong ng kapang itim? Nagkataon pa namang wala sa amin ang asawa ko. Kaya nang matauhan ako mag-isa lang akong nakapunta rito. Mrs. Sandali ho, ha? Malamang ang dumukot sa anak niyo ay satanista. Satanista? Opo, kampo ng dilim na nagsasabog ng lagim. Mrs., narito na po tayo sa bahay niyo. Umuwi na po kayo. Paano ho ang anak ko, Kapitan Reyes? Kami na po ng mga tauhan ko ang bahala maghanap sa kanya. Hindi, sasama ako. Wag na po, Mrs. Kapitan, hindi mapapanatag ang loob ko hanggang hindi ko nakikitang ligtas si Nini. Mrs., ipaubayan niyo na sa amin ang pagliligtas sa inyong anak. Okay? Ikaw na rin ang nagsabing mga kampo ng dilim ang malamang na dumukot sa anak ko. Oo nga po, kaya nga wag na kayong sumama sa amin para hindi na kayo malagay sa peligro. Pero Kapitan... Sundin niyo po ang sinasabi ko, ma'am. Hindi na kami dapat mag-aksaya ng oras ng mga tauhan ko. Baka hindi na naming abutang buhay ang anak niyo. Ineng, kahit ano pang biglas ang gawin mo, hindi ka makakawala sa pagkakagapos ng mga kamay at paa mo. Huwag ka nang umiyak. Pagdating ng puno ng aming kulto sa bakanting bodega ito, pati ng iba pa naming miyembro, matatapos na ang paghihirap mo.
Ako mismo ang maglalaslas sa lalamunan mo. At ako rin ang unang lalaklak ng dugo mo at lalamon sa lamang loob mo. Ba't sinipa mo ako sa pagitan ng mga hita ko? Gigilitan na kita ng leeg, bata ka. Papatayin na kita! Kahit nakagapos na ang mga kamay mo at may busal na ang bunganga mo, gumagapang ang papalapit sa pinto ng bodega. Sakala mo ba matatakasan mo kung bata ka? Ha? Huli ka rito! Hindi ka na makakalabas dito ng buhay, bata. Sampalan mo ba? Itatara ko na itong hawak kong patalim sa lalamunan mo. Narinig mo? Sino yung pulsa ang nagbukas sa bintana ng bodega? Sino yun? Hoy! Nakatagog mo ng kapangitim! Huwag kang kikilos sa masama! Mga parak, ibaba mo ang patalim mo! At bitawan mo ang bata! Sumuko ka na maayos! Hindi ako susuko. Pag hindi ka masumuko, ipuputok ang baril ko na katutok sa'yo! Sasabog yung utak mo! Ang baril mo bitawan mo, parak! At lumayas kayo rito! Pag hindi kayo umalis, lalaslasin ko ng lalamunan ng batang ito! Papatayin ko na siya! Kapitan Ray. Oh, Mrs. Ano ginagawa niyo rito? Sumunod ako sa inyo dahil gusto kong matiyak ang kaligtasan ng anak ko. Hindi kayo dapat sumunod dito. Ba't nakukubli kayo ng mga kasama mong polis, Kapitan? At ba't nakatutok ang baril niyo sa lumang bodega sa di kalayuan? Mga gonggong na parak! Ano bang hinihintay niyo? Lumayas na kayo rito! Ha? Kapitan, sino ang lalaking nakatalog mo ng kapang itim na nasa loob ng bodega? Siya ang dumukot sa anak niyo. Siya. Diyos ko, Kapitan, papasok ako sa loob ng bodega. Ha? Ililigtas ko ang anak ko. Wag! Ipaubahin niyo sa amin ng pagkilos. Diyan na kayo. Lalansiin namin ang mga kasama kong miyembro ng kulto para mailigtas namin ang anak niyo. Huwag kayong magpaputok, Kapitan. Baka madiskrasya ang anak ko. Dito tayo sa likod ng bodega dadaan. Patakas sa mga gonggong na parak. Rito. Bitiwan mo si Nini! Sinong umalo sa ulo ko? Tanggalan kita ng busal sa bibig mo! Bong, mabuti dumating ka. At kakalagan kita ng gapos sa mga paa. Salamat, makakalakad na ako. Halika, ililigtas kita. Itatakas kita. Hindi ako pwede magkamali. Ang batang lalaki na nagligtas sa batang babae tinukot ko. Siya ang anak ni Leona. Si Bong. Dado, buhay si Bong at muntik ka na niyang pinatay! Yan ang totoo po ng Leona. Sa kagagawan ni Bong, nakatakas sa isang batang babae, sana iaalay natin sa Panginoon. At muntik na akong di makarating na buhay dito sa kuweba. Ba't pagtatakaan ng anak ko ang buhay mo? Hindi ko nga siya maintindihan. Pero matagal ko na nahahalata, kontra si Bong sa ating kulto. Napipilitan lang siyang sumunod sa ating mga gawain, sa pagsamba sa ating Panginoon, lalo na sa pag-inom ng sariwang dugo at pagkain ng laman loob ng tao. Kung nasabi mo agad sa akin yan, nakastigo ko sana si Bong noon pa. Naparusahan ko na sana siya. Ang di pagbalik ng anak mo sa grupo natin sa nakalipas na ilang araw, katibayan niya na kontra siya sa mga gawain natin bilang mga satanista. Malalaman ko kung totoo ang sinasabi mo, Dado. Puno Leona,
Paano pag napatunayan mo na kontra nga sa ating kulto si Bong? Kahit kadugo ko siya, matitikman niya ang ngit-ngit ko. Parurusahan ko siya! Sa bahay natin ang ligtas, anak. Inay, iniligtas po ako ni Bong. Buti po naabutan kong buhay pa si Nini. Pero muntik na po akong patayin ng lalaking nakatalukbong ng kapang itim. Mario, di ka ba natutuwang ligtas na si Nini? Natutuwa, Emma. Ba't kanina ka pa walang kibo dyan? At kanina pa po kayo nakatingin sa akin, Mang Mario, na parang may gusto kayong sabihin sa akin. May sasabihin nga sana ako sa'yo, Bong. Pero saka na. Mang Mario, parang may problema kayo. Dado, malaking problema natin si Bong kung totoong kontra nga siya sa samahan nating mga satanista. Alam niya itong pinaglulunggaan nating kuweba. Punong Leona, pwedeng isupul niya tayo sa mga barak. Hindi magagawa ng anak ko na ipahamak tayo. Ikaw na rin na nagsabing ang kontra sa atin, malamang magpahamak sa atin at kalaban natin. Hindi ako pwedeng kalabanin ng sarili kong anak. Hindi nga kaya, Punong Leona? Sisiguraduhin natin yan, Dado. Ngayon din, magsasagawa tayo ng ritual para magbalik sa atin si Bong sa ayaw at sa gusto niya. Bong! Naririnig mo ba ako? Bong! May naririnig akong boses na tumatawag sa akin. Boses na parang tinatangay ng hangin. Bong! Bong! Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun, Inay. Lalabas muna ako rito sa kwarto. At lalabas ako sa bahay ng hindi magpapamalay kina Mang Mario at Aling Emma, pati na rin kay Nini. Baka nasa paligid lamang si Inay at ang mga miyembro ng kulto. Ayun si Bong. Mula dito sa binuksan kong bintana, kitang-kita kong dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Wala siyang kamalay-malay na lihim ko siyang pinakikiramdaman at minamanmanan. Lihim ko siyang susundan. Humanda ka, Bong. Pag napatunayan kong totoo ang masamang hinala ko sa'yo, na isa kang satanista, ako mismo ang papatay sa'yo. Ngayon ko mapapatunayan kung kakampi o kalaban si Bong ng samahan. Pupuntahan ko siya sa bahay na itinuro sa akin ni Dado na pwedeng katagpuan ko sa kanya. Huwag kang kikilos sa masama! Mga pulis!
Pauwi na ako na mamataan kita naglalakad dito sa tabi ng highway. Nakatalukbong ka ng kapangitim kaya tinutukan kita ng baril. Malamang isa kang satanista. Sumuko ka na maayos. Hindi ako susuko. Ganun na. Nilalagpasan ka ng mga bangin. Papatayin kita! Bago mo atake, ikaw ang mamamatay! Walang saysay sa akin ang sandata mo. Hindi ka tinatabla ng bala. Ibabaon ko na sa leg mo ang mga pangil ko. Papatayin na kita! Ba't ho kayo napapailing, Kapilo? Mario, bago ka tumating may nakapagbalita sa akin na isang pulis daw ang natagpuang patay sa highway na di kalayuan dito. Wakwak ang dibdib at wala ng mga laman loob. Di ho kaya ang napapabalita mga satanistang may kagagawan nun? Pwede, posible. Yun ho ang iniiwasan kong mangyari sa pamilya ko, Kapilo. Maging biktima ng mga kampo ng dilim. Kaya ba naparito ka? Bago ho ako naparito, nakita ko lumabas ng bahay namin si Bong. Palihim ko siyang sinundan, pero nawala siya sa dilim. Mario, may paraan para hindi maging biktima ang pamilya mo ng mga satanista. Eto, ayan, kunin mo. Ano ho ang laman ng botelyang ito? Benditadong tubig na ilang ulit kong inusalan ng orasyon. Mabisa pangontra yan sa mga alagad ng dilim. Maraming salamat ho, Kapilo. Pag nagkaroon ho ako ng pagkakataon, gagamitin ko tong holy water laban sa mga satanista. Mario, hindi kita maintindihan. Shh! Ang boses mo, Emma. Totoo ang sinabi ko sa'yo. Bago ko umuwi, nakita ko lumabas ng bahay si Bong kanina. Paano nangyari yun? Bago kita pinagbuksan ng pinto, nakita kong nasa kwarto si Bong at natutulog. Hindi ordinaryong bata si Bong. Kaya gumawa tayo ng paraan para mapatunayan ang hinala ko. Ang hinala ko na si Bong ay isang satanista. Ano? Puno Leona? Lalakad ka na mag-isa? Oo, Dado. Pansinin pag grupo tayong nakita ng mga tao na nakatalukbong ng kapangitim. Sige. Pupunta mo na naman si Bong. Kailangan. Binaliwalaan niya ang ginawa nating ritual at sapilit ang pagtawag sa kanya. Pinatunayan lang niya na kontra siya sa ating samahan. Kaya nga ako mismo ang susundo sa kanya. Sasamahan kita, Puno Leona. Baka makaengkwentro ka na naman ng mga parak. Alam mo naman na nasa iyo ang buhay ng lahat ng miyembro ng ating samahan. Kaya kong pangalagahan ang sarili ko. Nakita mo naman kung ano ang nangyari sa isang pulis na nakasagupa ko. Sampalataya naman kami sa kapangyarihan mo, Puno Leona. Kaya lang, baka maraming parak ang makabangga mo. Pag nalagay ako sa peligro, madali na akong magbalik dito sa gubat. O kaya, magbahatid ng mensahe sa inyong mga tauhan ko para saklolohan niyo ako. Puno Leona, paano nga pala kung hindi sumama sa iyo si Bong? Isasama ko siya, Dado. Buhay o patay. Aling Emma, ba't parang di ka mapakali nang gisingin kita at ilapit ko sa'yo ng hawak kong rosaryo, Bong? Ba't parang nasisilaw ka sa palawit na krus? Kahit nasa likod bahay pa ang asawa ko at naghahasa ng itak, ilalagay ko itong rosaryo sa palad mo. Ang kamay ko. Nagliyab ang kamay mo. Nagliyab ang kamay mo na nasayaran ng rosaryo.
Napapaso ako. Nasusunog ang kamay ko. Iisa ang ibig sabihin niyan, Bong. Totoo ang masamang hinala sa'yo ng asawa ko. Isa kang kampo ng dilim. Satanista. Aling Emma, huwag po kayong matakot sa akin. Bong! Inay, anong ginagawa mo rito? Tinawag mong inay ang babaeng pumasok sa pinto na nakatalokbong ng kapang itim? Bong, siya ang iyong ina? Pareho kayong kampo ng dilim? Patayin mo ang babaeng yan, Bong! Patayin mo siya! Inay, hindi ko kayang gawin ang inuutos niyo sa akin. Pinatunayan mo lang na kalaban ka namin. At hindi mo kayang sumamba sa Panginoon ng Dilim. Diyos ko, ipaadya mo po ako sa mga kampo ng dilim. Babae! Hindi ka makakaligtas ng kinikinala mong Diyos laban sa akin. Inay, huwag kang lumapit kay Aling Emma. Hindi mo masunod ang utos ko, Bong. Kaya ako ang papatay sa babaeng ito. Huwag! Sasakmalin ko ang leeg niya. Babaeng satanista! Bitiwan mo ang asawa ko! Hindi mo ako mapapatay, lalaki. Dito malam sa katawan mo, Itak! Ang botelya ng benditadong tubig ang isasaboy ko sa'yo! Bago ka pa makagawa ng anumang laban sa akin, sasakmalin ko rin ang leeg mo. Nini, huwag kang matakot. Bon, ang inay at itay ko, pareho silang nakahando sa isa sa higat. Patay na sila. Hindi ko lang papatayin ang mga magulang mo, batang babae. Iinumin ko rin ang kanilang dugo at kakainin ang kanilang laman loob. Talagang kampon ka ng demonyo, inay. Kampon ka ng demonyo. Hangal ka, Bong. Sa halip na sumunod ka sa utos ko na pumatay ka at makisalo ka sa pag-inom at pagkain ko ng dugo ng lamang loob ng tao na nagpapalakas ng kapangyarihan, kinakalaman mo pa ako? Nini, hindi ako papayag maging biktima ka rin ng inay ko. Halika, itatakas kita. Inay! Inay! Wow! Pangungita ka sa batang babae! Patayin mo siya! Patunayan mo ang pagiging satanista! Pumatay ka at kumain ng laman loob ng tao! Pumatay ka! Pag hindi, ikaw ang papatayin ko! Sino kang nakatalokbo ng itim na basta pumasok dito sa bahay ko? Matandang lalaki, isa akong satanista, nabibiktima sa'yo. Hindi ako papayag mapatay mo. Wala kang magagawa laban sa akin. Wala kang magagawa. Halika rito! Kahit ano sandatang gamitin mo laban sa akin, sasakmalin ko leg mo, gugutahin ko ang katawan mo, lalamunin ko ang laman loob mo. Papatayin kita! Papatayin kita!
Babalikan natin ang mga magulang mo, Nini. Ang mahalaga ngayon, may takas kita. May ligtas. Saan tayo pupunta? Hihingi tayo ng tulong sa mga pulis. Hindi kayo makakatakas. Bong! Ang babaeng nakatulukbong ng kapang itim, nakaharang sa daraanan natin. Inay! Hangal ka, Bong. Ikaw ang hangal, Inay! Tinalikuran mo ang ating Panginoon. Hindi totoong Panginoon ang sinasamba mo. Ang Panginoon ng dilim ang nagbigay sa'yo ng buhay. Hindi! Isinilang ka sa dilim, sa gitna ng lagim, at nabuhay ka sa dilim at lagim. Nararapat lang na sumamba ka sa Panginoon ng dilim at magsabog ka rin ng lagim. Hindi ako kampa ng demonyo. Kung di mo masunod ang utos ko, kung hindi mo magawang patayin ang batang babae, ako ang papatay sa kanya! Bago mo makanti si Nini, magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Wala kang utang na loobong. Ako na sarili mong ina na nagbigay sa'yo ng buhay. Susuwayin mo! Susuwagin mo! Dapat kang mamatay! Bitiwan mo ako, Inay! Papatay na kita! Ikaw ang mamamatay, Inay! Nangihina na ako. Hindi ko na kayang manlaban. Kampo ng dilim. Mamamatay ka na, matandang lalaki. Ibabaw ko na si Leeg mo, mga pangil ko. Gugutayin ko na ang dibdib mo. Lalamunin ko na ang laman loob mo. Papatayin na kita. Ano itong nararamdaman ko? Ano nangyayari sa akin? Kinakapos ang paghinga ko. Naaglasang ang katawan ko. Kapilo, patay na po si Bong. Oo, namatay si Bong. Pero napatay rin niyang kanyang ina. At sa pagkamatay ng puno ng mga satanista, unti-unting naagnas ang katawan niya. Kasabay noon, unti-unti ring naagnas ang katawan ng lahat ng membro ng kanyang samahan. Kaya hindi ako tuloy ang napatay ng isang satanista. Ba't po kaya nangyari ang ganon? Maraming hiwaga dito sa mundo ang mahirap hanapan ng kapaliwanagan, Nini. Pero sa aking palagay, sa kabila ng kapangyarihan ng mga kampon ng dilim, higit pa rin makapangyarihan ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos.